Panalo! Panalo ang dato namin! Sigaw ni Mael. Ang mga naipong lupo ng Raha ay malungkot na nagkalingon-lingunan na lamang at kasabay ng paghupa ng tensyon sa pagtatapos ng duelo ng dalawang pinuno ng bawat pangkat. Kasabay na noon ang unti-unting pagbabalik ng bawat isa sa pagiging tao. Nauna ang naiwang panig noon ng Raha Kagini. Nangangahulugan na hindi na rin sila lalaban at iginagalang nila ang resulta ng laban o duelo ng dalawang pinuno. Mga kabagis, umpisahan ng pagganahin ang ating mga imahinasyon sa pakinang subscribe button. Salamat! Sa pagtatapos ng laban at sa pagbabalik ni Dato Ojeras sa pagiging tao kasama ang kanyang konseho, itinayo siya noon ni Mael at Sael na inaalalayan. Dahil sa puntong ito ay pilay na nga si Dato Ojera. Isang bagay na di pa nila alam kung ito ay malulunasan o babalik pa sa dati. Pero kahit ganun pa man, ganun na lamang ang pasasalamat ng kanyang konseho dahil sa labang naganap nga naman ay buwis buhay na talaga ang ginawa ni Ojera. Pero kahit papaano ay ang isang paalang nito ang naisakripisyo. At sa pag-alalay nga ng dalawang magkapatid sa pagtayo ni Ojera, humakbang ang isa sa mga naiwang sandatahan ng Raha. Bahagyang humakbang ito papalapit sa harap mismo ng dato. At sa pagtigil nito mula sa di kalayuan mula sa kinatatayuan ni Dato Ojera na nakaalalay si Mael at Sail. At sa likod naman nito ay ang iba sa kanyang konseho. Nagwike ito ng, "Mawawalan ng dangal ang pagkamatay ng aming Raha kung hindi namin susundin ang kasunduan ninyo, mahal na dato. Kaya't bilang paggalang sa kanyang pagkamatay ay nangangahulugan lamang noon ang pagsisilbi namin sa inyong turugan. Kaya mula sa gabing ito, bilang boses o tagapagsalita ng buong lupon na to, ay gusto kong malaman nyo, mula ngayon ay nagpapasailalim kami sa inyong pamumuno, mahal na dato, sa inyong alituntunin, sa inyong adhikain. Nakahanda kaming sundin ang inyong pinag-uutos dahil sa inyo na po ngayon ang aming pagsisilbi." Maliwanag na pagkumpirma ng isang tauhan ng Raha tungkol nga sa napag-usapang kasunduan na ang matatalo sa duelo ay mapapasailalim sa kung sino namang pinuno ang nanalo. Ngunit pagbuka ng bibig ni Ojera, "Nagpapasalamat ako sa iyong nasambit na salita, Ginoo. Pero ang salita ay mananatiling salita kung wala pang aksyon na nagagawa. At gusto ko rin lang malaman mo, Ginoo, bilang tagapangasiwa ng iyong mga kasamahan. Oo, ako ang nanalo at pinilit kong nanalo. Pero hindi sa interes na mang-alipin ng mga kagaya nyo. Dahil sa totoo lang, ginawa ko lang yun para sa aking turugan. Dahil ayaw kong maagaw ng kung sinong pinuno lamang ang pamilya na pinangangalagaan ko. Dahil hindi tauhan o alipin ang tingin ko sa kanila, kundi pamilya." Panandaliang nanahimik ang paligid sa sinabing yun ni Ojera at hindi rin nakasagot yung lalaki na kausap nito. Kaya naman nagpatuloy nun si Dato Ojera sa kanyang pagsasalita. "Kaya't Ginoo, malaya kayong piliin kung ano ang gusto nyong gawin. Ngayong wala na ang inyong Raha. Hindi ko kayo pipilitin na tuparin ang kasunduan namin. Dahil tapos naman na ang misyon ko. At yun ay protektahan lang ang aking turugan. Kung gusto nyong umalis at mamuhay ng tahimik sa ibang lugar, makakaalis kayo ng matiwasay. Pero kung gusto nyong manatili dito sa aming turugan at maging parte nito, malaya din kayong piliin yun. At bukas palad din naman namin kayong tatanggapin kung pinili nyong manatili dito sa ilalim ng aking pamumuno. Pero may isang alituntunin lang ako na mahigpit kong ipinapatupad dito. Bawal ang traidor. At kung ikaw man ay magtra-traidor sa aking turugan, kamatayan lang ang husga namin dito.
Wala kang pagpipilian. Salita ni O'Hara sabay, "Tara na, Manong. Nararamdaman ko na ang sakit ng paa ko." Salita niya sa dalawang magkapatid na nakaakay sa kanya. At doon ay tumuloy na nga sila sa kanilang paglalakad patungo sa turugan, kasama ang buong konseho nito at ang mga mandirigma ng turugan ni Dato O'Hara. Di nakaimik noon ang lalaki na kumausap sa kanya. At nagkatingin-tinginan silang lahat na mandirigma na naiwan ng raha, na parang sa mga sandaling yun ay hindi pa nila sigurado kung ano na ang kanilang gagawin. Dahil binigyan naman sila ni Dato O'Hara ng pagpipilian o desisyon sa kanilang sarili, habang papalayo na sina O'Hara nun sa kanilang lahat. At nang gabi nga na yun sa turugan ni Dato O'Hara, ay ginamot naman siya ng kanyang tagapagpayo na si Impong Abilar, yung mga natamo nitong sugat sa naganap na duelo. Lumipas ang gabing yun, kinaumagahan, sa pagmulat ng mga mata ni Dato O'Hara, una niyang nakita si Arsalan. Sunod noon ang mukha ni Atara na nasa tabi niya na nasa sahig ng turugan na kanyang kinahihigaan. Sa kabilang bahagi ay ang kapatid nito na si Lucila. Nang hindi pa man noon nakakapagsalita si Dato O'Hara, naluluha naman na bigla si Atara. Sabay, "Mahal, ang paa mo." Salita nito. Huwag ka nang umiyak. Wala yan." Tugon naman ni O'Hara. Sa nakikita kasi ni Atara at Lucila nun sa isang paa ni O'Hara, hanggang sa hita nito ay itim na itim ang isang paa ni O'Hara na parang nasunog ng tuluyan. Tapos ay makikita mo pa dito ang marka ng pumulupot na kadena sa paa niya. At kaya naman napapaluhan na si Atara at Lucila noon dahil sa alam na rin nila na wala ng pag-asang makalakad ang isang paa nito, dahil sa sinabi na rin ito ni Impong Abilar sa mga yun. At alam din ni O'Hara yun, dahil ang paa na yun ni O'Hara ay patay na. Pinatay yun ng kadena. Pero sa di malamang dahilan naman ni Impong Abilar ay kung bakit nabuhay pa rin naman si O'Hara sa nangyaring iyon. Ang sumpa ng kadena, ang kapangyarihan nito ay hindi tuluyang linamon ang buong katawan ni O'Hara. Kaya naman bago magkumahog ang dalawang babae sa buhay ni O'Hara sa pag-iyak, nagpaliwanag na si Dato O'Hara sa kanila na kahit patay na ang isang paa nito ay mabubuhay pa rin naman siya na parang normal. Dahil nag-usap na raw sila ni Astaruta sa kanyang panaginip, ang laglag na anghel na gabay nito. Balik tayo sa panaginip na yon. Ito nga ang kanilang napag-usapan. O'Hara! Bakit andito ka naman sa wisyo ko? Anong bakay mo? Tanong ni O'Hara sa panaginip nito sa tinig ni Astaruta. Alam mo sa sarili mo kung bakit ako naririto. Dahil kung ala ako, alam mong naging tabla ang laban nyo ng Raha. Dahil kung hindi sa kapangyarihan din ng kadiliman na gumagabay sa iyo, alam mong patay ka na ng mga sandaling napuluputan ka ng kadena ng impyerno. At dahil sa parehas lang nang galing ang kapangyarihang tinatangan nyo ng Raha, ay nagagawang mabuhay ng iyong pisikal na katawan sa ginawang marka sa iyo ng kadena. Durog na dapat ang kaluluwa mo, O'Hara, kung sa mga oras na yun ay hindi mo tanga ng mutya. Yan ang ibig mong sabihin? Utang ko sa iyo ang lahat, ganun ba? Salitang patanong ni O'Hara. Ikaw ang nakakaalam nun, O'Hara, sa sarili mo. Hindi ako, pero kung may utang ka sa akin gaya ng sinasabi mo, alam mo ang batas ng kalikasan at ng espiritual. Lahat ay may kabayaran.
Tugon ni Astaroth sabay tawa nito hanggang sa unti-unting napukaw ang tinig sa panaginip ni O'Hara. At yun nga ang sinabi ni O'Hara sa asawa nito, pati sa kanyang kapatid, pati na rin sa kanyang konseho. Ngunit may kulang sa sinabi ni O'Hara. Hindi niya sinabi ang lahat ng napag-usapan nila ni Astaroth sa kanyang panaginip. Yung utang na dapat niyang bayaran. Dahil alam ni O'Hara na ang buhay niya na mismo ang bayad dito. Pero hindi alam ni O'Hara kung kailan ang araw na yun. Ganun pa man, siguro ay alam na rin niya ang kahihinatnan niya sa huli sa pagtatangan sa mutya ng kadatuan. Gaya ng Raha, gaya ng kanyang ama, at gaya ng mga taong nagtatangan ng mutya. Bago mapunta ito sa kanya, ay kamatayan din lang ang naghihintay. Naiintindihan yun ni O'Hara, ngunit di siya natatakot. Dahil alam naman nating lahat na kahit gaano pa sumikat ang iyong araw sa iyong pagkabuhay dito sa mundong ibabaw, balang araw ay lulubog din iyon. Isang bagay na hindi matatakasan ni numan. At sa paglubog ng sinag ng buhay mo, kamatayan na lang ang huling bagay na mangyayari sa iyo. Sa araw nga na yun ay walang ibang ginawa si Dato' O'Hara kundi ang magpahinga kasama ang kanyang pamilya. At sa araw ding yun ay ginawa na rin siya ng saklay noon na kahoy ni Impong Abilara. At doon ay dumating pa ang balita sa kanya na ang mga tauhan ng Raha na naiwan nito ay hindi pa rin umaalis sa palibot ng kanilang turugan. Ang iba daw doon ay umalis na, ngunit mas marami ang nagpaiwan sa mga yun. Ibig sabihin, mas marami ang pumili na manatili sa pamumuno ni Dato' O'Hara. At dito sa parting to ng kwento mga kabagis, ay nakumpleto na nga ni Dato' O'Hara ang misyon nito na palaguhin ang kanyang baryo. Dahil sa dami ng naidagdag na bagong kasapi nito. At mula sa taong ito ng kanilang pamumuhay, ay nagpatuloy ang turugan ni O'Hara na namuhay kasama ang pamilya nito ng matiwasay. Naging matahimik ang dumaan na taon noon kina O'Hara dahil wala ninuman ang nais na mambulabog sa kanila. Dahil sa bali-balitang mahirap nang pasukin ang lugar na yun, o tinatawag na rin ng mga normal at mga praile noon na baryo ng mga aswang. At sa paglaon ng mga ilang taon ding yun, sa pamumuhay nila Dato' O'Hara, ang tagong baryo ng aswang sa pusod ng kagubatan ay lumawak na rin kasama ang isang bundok. At dahil sa paglawig ng baryong ito, tinawag silang tribong Raya o Karayana nung lumaon, na galing sa salitang Iraya na ang ibig sabihin ay upstream o sa Tagalog ay salungat. Tinawag silang ganun noon dahil mula nga sa salitang narinig natin, salungat. Dahil sa tingin ng mga tao ay salungat nga sila sa tama. Sa kadahilanang ang namumutawi na noon na tama para sa mga tao ay ang paniniwalang ipinakilala na ng mga mananakop na banyaga o mga Kastila. Pero ewan ko lang mga kabagisa. Pero etong Karaya na pangalan ng tribo ay mayroon din naman talaga dito sa Pinas. Ang alam ko lang, ang tribe na to ay nasa Panay o sa parting Palawan. Pero di naman ibig sabihin no na yon yung tribo na pinanggalingan nila, ang tribo ni O'Hara. Sa kwento lang po ito. Iniwanag ko lang, baka may ma-offend tayo na tribe eh. Kaya't sa kwento ulit tayo. Matagal na katahimikan ang tinamasa ng tribo ni O'Hara noon, ang kanilang baryo. At si Dato' O'Hara noon, kahit na nakasaklay na ay hindi naman naging hadlang yun sa kanyang matiwasay na pamumuno sa baryo ng mga aswang. At dito sa pangkasalukuyan ng kwento, 16 na taong gulang na dito si Arsalan at Aidel.
Ibig sabihin, 16 na ring taon na pinamumunuan ni Dato Ojera ang baryo ng mga aswang o ang tribo ng Karaya. Kahit pilay pa siya. At sa tahimik nilang pamumuhay ng isang araw, may mga di inaasahang panauhing dumating sa turugan ng Dato. Hinayaan niyo na makapasok ng kanilang mga kababaryo dahil sa amoy naman nila nakaparehas nila ang mga yon. At ang mga ito ay ang mga balbal, ang mga uri ng aswang na kumakain ng mga namatay na tao. Naaalala nyo mga kabagis, yung mga balbal na nakaharap nila Ojera noon nung napunta sila sa ilog bago maganap ang digmaan sa Raha. Sila yon. Sa pagkahaba-haba ng panahon ay nagpakitang muli sila kina Ojera dahil nung iniwan pala ni Dato Ojera sina Mael at Sael noon sa tabing ilog dahil sa pag-aapura nito noon na makauwi sa kanilang turugan. Hindi naman pinatay yun nila Sael, kundi binugbog at pinahirapan lang nila ang mga yon dahil nga sa kanilang paghahamon. At sinabihan sila ni Sael noon na wag nang magpapakita pa sa lugar na yon kung gulo lang ang nais nila dahil makakalaban nga nila ang mga purong gabunan na katulad nila Sael at Mael. At idagdag pa dito si Dato Ojera. Sa takot naman noon ng mga balbal nung araw na yon ay umalis na nga sila sa kagubatang malapit sa ilog at hindi na muling nagpakita pagkatapos ng 16 na taon. Heto na nga silang muli at pumunta pa mismo sa turugan ni Dato Ojera. Ngunit sa pagdating ng mga ito, bakit? Anong kailangan nyo? Bakit kayo naparito? Di ba binalaan na kayo ni Sael na lumayo dito? Kung gulo lang ang nais nyo, umalis na kayo. Wika ni Ojera ng matikas sa harap ng turugan. At sa medyo pagtaas lang ng boses ni Ojera, biglang nagsilapitan ang ibang kalalakihan ng baryo ng tipong kakarnihin na ang mga balbal sa tinginan ng mga yun. Dato, pakinggan nyo muna kami. Hindi po kami naparito para maghamon ng gulo. Sa katunayan, naparito kami para kayo ay balaan. Hindi po kami lalaban sa turugan nyo. Salita ng isang balbal na uutal-utal na noon sa nerbiyos. Dahil alam niyang di sila sasantuhin ng mga taga-turugan ni Ojera. Oras na gumawa sila ng maling hakbang. Ganun ba? Sige. Magsalita ka na. Simulan mo na. Bigkas ni Ojera ng maiksi. Ang totoo po niyan, gusto naming magpakupkup sana sa inyo. Dahil sa huling lugar o sementeryo na aming tinirahan, ay wala na kaming puwang. Dahil sa inubos na kami ng isang tao lamang na alagad ng simbahan. Pinapatay ang lahi namin, mahal na Dato. Paliwanag ng balbal. Ibig sabihin, nandito kayo? Dahil kailangan nyo na ngayon ng proteksyon o tulong namin? Ganun ba? Prangkang sagot ni Ojera. Nakakababang dangal man na sabihin, mahal na Dato. Ay parang ganun na nga ho. Naaalala ko nung nasa ilog tayo. Ang yayabang nyo noon Bakit ngayon? Bakit di nyo ilabas ang yabang nyo sa taong humahabol sa inyo? Wala akong panahon sa mayayabang na kagaya nyo. Kaya makakaalis na kayo. Salita ng Dato sa pagkakatayo nito. Hawak ang kanyang saklay. Ngunit, Dato, parang awa nyo na. Dahil kahit hindi nyo kami kupkupin, pupunta dito yung lalaking yun. Ang taong iyon ay isang malakas na antingero at alagad ho siya ng simbahan. At nalaman din namin na pinagpaplanuhan nila na ipakalat ang kanilang paniniwala maski dito sa inyong nasasakupang baryo. Alam mo namin na di nyo kami maaaring paniwalaan, Dato. Pero
Malaki na ang pinagbago ng sibilisasyon sa labas. Marami nang pinagbago ang bayan natin. At kinakain na rin tayo ng modernong panahon. Kaya kung ang mga kagaya natin ay hindi magtutulungan, darating na lang ang araw na magiging parte na lang tayo ng mga kwento o kasaysayan. Pero burado na sa mundong ito ang bawat lahi natin. Sa sinabing yun ng balbal, doon ay napatahimik si O'Hara. Dahil ang mga prinsipyong nasambit ng balbal ay parang mga kataga niya nung sila ay nagsisimula pa lang sa turugan. Ang magtulungan ang bawat lahi, kahit magkaiba man ito. At napatanong na lang si O'Hara kung anong klaseng antingero at sino ang tinutukoy ng balbal. Alright, yun mga kabagis ko. Chill muna tayo sa part na to mga kabagis ko habang inihahanda natin ang susunod na yugto ng kwento. Bale, ganito pala mga kabagis ang magiging upload natin ng isang linggo ay 4. So, panghuli ito sa magkakasunod na upload. Bale, ang araw ng upload natin is Friday ng gabi, Sabado ng gabi, Linggo ng gabi, at Lunes ng gabi. Kaya kagabi pa dapat to. So pagkatapos nito sa Friday na ulit ang upload natin para magkaroon po ako ng allowance sa pag-i-edit. Mabigat kasi yung editing minsan Alam nyo naman na one man team lang ako. So ganon. Pero pagka marami naman akong nagawa, gawin nating 5. Ganyan. Sabado, Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes hanggang Martes. Ganyan. Basta depende mga kabagis. Basta ang masusunod yung 4. Pero bago yun, shoutout muna tayo mga kabagis ko. Shoutout po kay Miss Jutessa Unang Espada. Shoutout po kay Hagidor ng Antipolo. Shoutout sa iyo kabagis. Shoutout po kay Janet ng Kuwait. Shoutout po kay Joshua Maloloy. Shoutout din po kay Arminton Marlon. Shoutout din po kay Sam Escobar. At shoutout din po kay Apo ng Ninyo. Shoutout po kay Edgar Kunag. Shoutout po kay Bulag na Anghel. Shoutout din po kay Jomar Ramos. Alright, magandang gabi mga kabagis ko. Salamat sa suportang tunay.